Alam mo ba, amiga, kung ano ang common kina Casey Tandingan, Morissette at Mariah Carey bukod sa magagaling silang singers? Ano kasing boses mo ba yan sila? Hindi ko alam. I hope so. Pero eto na nga, lahat kasi sila nagkaroon ng tinatawag na singer's disease. Singer's disease? Ano yun? Ito po yung isang kondisyon na madalas na nararanasan po ng mga singers, teachers, at iba pa pong propesyon na ginagamitan po ng boses. Yung boses po yung kanilang puhunan na tinatawag po itong vocal nodules. Ano ba kaya ang dahilan sa pagkakaroon ng vocal nodules at paano kaya ito maiiwasan? Yan po ang sasagutin ng ating bisitang otorhinolaryngologist o ENT specialist na si Dr. Dominador Gartua. Hello, Doc. Hello. Morning. Good morning. And welcome sa Kada Umaga. Thank you for having me. Thank you for your time. And first time dito ni Doc. First time Yes, po. welcome po sa Kada Umaga, Doc. At ito dahil po tinatawag na singer's disease, hindi naman po ibig sabihin mga singers lang po. Kanina po off-cam na tanong namin si Doc, meron din po nagkakaganto sa mga barker, yung po mga nagtatawag. Saan, mga kubaw-kubaw, pasay, mga ganyan. Or even yung mga nagtitinda sa streets, palengke. diba? Oo, yung mga nagsisigaw dyan, kung anong mga tinda nila. Or even yung mga nag-greetings araw-araw, especially sa mga medyo loud na lugar. Diba? Mga call center agents mga call center agencies also. Kaya naman, Doc, para mas maintindihan, Teachers. para mas maintindihan po ng mga kada natin, ano po ba itong tinatawag na vocal nodules? Well, ang tawag dito, vocal cord nodules. Kasi it's in the vocal cords. Nasa vocal cords po siya. Tumutubo ito pagka ina-abuse yung boses. Meron talagang mga trabaho katulad ng singer, teacher, yung mga involved sa boses, mga voice professionals ang tawag natin dyan. Kuminsan kasi mali yung gamit nila nung kanilang boses. Kaya through friction, kumakaskas yung vocal cords nila, nagdidikitan, nagkakaroon siya ng nodules, lumalaki. Parang kalyo yun, parang kalyo. Parang kalyo siya, Doc. Pero is it like a cyst? Yung iba, vocal cord cyst. Yung iba, vocal cord nodule. Kahit dun sa dalawa na yon, pwedeng mag-cause ng pagkapaos. Paano po pag sinabi niyong mali? Para po mas maintindihan ng mga kada natin. Okay. Tulad ng singer, kailangan may vocal cord, may vocal coach sila, may vocal coach. One, para gumanda yung boses nila, yung tono. And two, para maalagaan nila yung vocal cords nila. Para silang athlete, Yung vocal cords kasi natin, parang instrument, musical instrument. Pero it's made up of muscles and tissues kasi nasa katawan natin siya. So kailangan pangalagaan din natin siya. So may proper way of using the vocal cords. Kunyari athlete ka, hindi ka naman basta tatakbo na lang, 'di ba? So meron kang stretching. Yes, stretching, meron kang warm up, meron ka ding cool down. So may mga proper technique para dun sa paggamit ng boses. Ang problema kasi yung iba, basta na lang kakanta. Maganda yung boses pero wala siyang proper training. Pero maganda talaga yung boses niya. Ito yung mga taong sayang kasi kailangan matrain sila ng tama. Kaya importante yung mga coach, yung mga vocal coach. Importante yan. Pag-usapan naman natin sa ibang profesyon, Doc. Halimbawa, mga teacher. So, paano nila masasabing mali pala yung paggamit nila ng boses nila? Yan ang problem. Yung mga voice professionals pero hindi na monitor yung quality ng voice nila. Yung singer kasi na-monitor yan Yung mga nakikinig sa kanila, uy, ba't ganun yung boses niya? Parang Sa teacher, hindi masyado napapansin. So, there's tend na ma-abuse nila. So, ang advice ko sa kanila is not to shout. Sa mga teachers na pasyente ko, sabihin ko, gamit na lang kayong mic. And keep hydrated also, even for singers, para palaging lubricated yung inyong vocal cords kasi para hindi kayo madi-dehydrate. Pag kayo na-dehydrate, magda-dry din yung vocal cords ninyo. Mas madali siyang magagasgas. So, Doc, para lang alam ng lahat, na especially yung mga ngayon, nag-a-apply sa mga jobs na on the phone sila lagi. So, lagi yung boses ngayong puhunan natin. So, bukod sa, syempre may mga times na hindi mo naman maiwasan magsigaw or magtataas ng boses. Yung ganyan, alam na natin. Baka pwede natin iwasan, pero sa trabaho hindi nangyayari yun. Pero kahit na
nangyayari pa rin na napapaos pa sila because maybe hindi sila natulog na maayos? Yes. Or maybe, Factor po ba yun? Oo, ano ba yung reasons po na yung mga nangyayari? pwede nating iwasan, well, yun na yung puyat, kasi syempre, bumabaksak yung immune system natin. Pag bumaksak yung immune system natin, pwede magka-infection, yung tinatawag na laryngitis. Mamamaga talaga yung vocal cords mo. Paninigarilyo, vaping, hindi rin dapat talaga dahil irritant yan. Nai-irritate yung vocal cord, doon dadaan yung usok no? Yung mga allergens naman din, tulad ng dust, pollen, iwasan din, lalo na kung may allergies ka talaga. Kasi pwede nilang pamagain din yung vocal cords mo, no? Kasi yun nga yung kinukos nila, pangangate, so uubo ka ng uubo pag nag-allergy ka, matotraumatize din yung vocal cords mo in the end. Ano naman po yung mga symptoms, yung mga sintomas na titignan ng mga kada natin na, hala, meron na ba akong vocal cord nodules? Okay. For singers, madali, no? Nahirapan silang i-hit yung tamang notes, no? So madali sa kanila, namomonitor nila. For yung mga teachers and yung mga, kunyari, mga call center agents, they are less sensitive to these things. Pero mapapansin nila, parang paus na ako. So pagdating nun, medyo too late na, no? Hindi naman too late, pero mas malala na kaysa dun sa mga singer na konting, hindi lang nila ma-hit yung tamang note, alam na nila na may problem yung voice nila. Pag napapaos na, ayun, yun yung problem. Kapag pinabayaan po yung ganito, Doc, ano pong pwedeng mangyari? Well, eventually, usually kasi pag nagkaroon ng pamamaga yung vocal cords, pinaparest lang namin sila, yung mga pasyente. And pag sinabi naming rest, no talking yun. No? No talking, as in zero talking. Yun yung medyo mahirap, Usually 5 to 7 days, no talking, Wow, zero. Doc, seryoso ka? Yes, 5 to 7 days, zero talking. Mute lang. Kasi when we talk, gaganyan yung vocal cords, nagko-continue yung trauma. So, no talking. And then may mga medications din. Okay? Ngayon, pag lumala at hindi na siya nawawala, even naka 10 days voice rest na, Doc, na meron pa rin. Tapos baka kailangan ng operahan para matanggal yung vocal cord nodule. Or yung cyst, like you said kanina, meron din mga cyst niyan kuminsan. That's very, very complicated na, no, Doc? Actually, meron tayong mga cases na, di ba, Mariah Carey, yung binanggit natin kanina. Yes. Meron din dito sa KZ, di ba? KZ Tandingan. So, pag ganyan, Doc, yung mga, syempre, para sa kaalaman ng lahat ng mga kada natin, hindi naman lahat yung parang pagpaos na kaagad, maghahanap na sila ng doctor. Yun na agad? Oo. Rest muna. Rest muna. Oo. And no talking, ha? Paano yan, Doc? Yung mga nagtatrabaho, mahirap? 7 days na no talking. And people will think na, ay, bubulong na lang ako. No, actually, worse ang whispering. No? Worse ang whispering. Kuminsan kasi, may mga tao na yung personality nila, pasigaw talaga. Correct. No, magkatabi tayo, pero sumisigaw siya. So, iwasan natin yung ganon. Kung yung kausap mo malayo, lapitan mo siya. True. No, huwag mong sigawan. No, wala man tayo sa bundok. Okay, wala man tayo sa bundok. Matagal na tayong umalis sa bundok. Nasa Manila na tayo. Nasa Metro Manila na tayo, di ba? So, lapitan nyo po yung kasama ninyo, di ba? Tsaka hindi rin tayo makakaabala sa ibang tao na maingay. Naku, aside dun pala sa mga sinabi natin kanina, mga professionals, mga voice professionals, pwede din pala dito yung mga nanay. Kasi yan yung mga mahilig mag-sermon. Tsaka hindi. Totoo Alam mo po. yung nakita natin kanina doon sa kanto, yung Marites na sabi, joke lang. Yung mga nanay po. Hindi, pero no, iwasan Doc? natin. Kasi Diba? usually kapag inis ka na sa anak mo, galit na galit ka na, dun yung tumataas yung boses Correct. mo. Pwede rin po yun, no? Actually, marami kong pasyenteng ganyan. Ayun. Alam ko, hindi sila teacher. Alam ko, hindi sila singer. Alam ko, bingo, ilan po anak ninyo? Ilan taon na ho? So, 3 years old, Doc. Huwag nyo naman sigawan yung bata. Ayun. Paano nyo nalaman, Doc? Paus na kayo eh. Kaya, dahil ho yan dyan. Alam na kaagad ni Doc. Oo, yun, mga mothers, mga nanay. So, wag na. Pero wag nyo rin paluhin. Kasi baka po mas grabe pa. 5 to 7 days na rest. Mahirap po yun. Mahirap magpigil ng sasabihin. So, pagsigaw po talaga ang dapat iwasan Yes. ng mga kada Abuse natin. yan eh. Abuse ng voice. At eto naman, meron po kaming mga babasahin na pinaniniwalaan po ng ilang mga kada natin. Okay. Sasabihin lang po ng kada squad natin kung fake or fact, kayo po ang magpapatotoo. Okay. Sige. Tama Okay. po ba ang kanilang sinabi? So, Okay. starting with our first, para sa ating audience, sabihin mo sa amin kung fake or fact.
At si Doc naman ang masasabi sa atin kung tama yun. Ang pag-inom ng maraming gatas ay nakakatulong sa pagpagaling ng vocal cords. Ano sa tingin niyo, mga kada? Fake or fact? Fake. Inom lang tayo ng gatas para gumanda ang boses. Bigyan kita ng gatas. Isang Emma. litro. Isang litrong gatas bago tayo kumanta. Fake po ba yun, Doc? I would Doc? say, pwede bang gitna? Pwede naman po. Kasi like sinabi ko kanina, magandang nag-hydrate ka. Maganda hydrated ka para hindi rin madi-dehydrate yung vocal cords mo. Para lubricated siya palagi. Correct. Milk has water content, so makaka-hydrate siya. Ang problem with milk is that it can, pwede siya mag-cause din ng hyperacidity. Ngayon, yung hyperacidity, pwede kang mag-reflux, acid reflux, masusunog lalo yung vocal cords mo. So it's siguro somewhere in the middle. Better water na lang. Better water na lang So, inumin. pwede, pero wag ganun kadami. Lalo na kung may hyperacidity kayo. Okay, next. Ito, nabanggit na to ni Doc. Ni Doc. Ito naman, ang pag-inom ng malamig at pagkain ng matamis matapos kumanta ay nagdudulot ng vocal cord nodules. Fake or fact? Fact. Pag-inom ng malamig at pagkain ng matamis. Malaki po bang epekto yan? Pwede naman. Kasi not necessarily tuwing pagkatapos kumanta. Anytime, pwede magbago yung boses mo. Pag masyado kasing malamig, di ba nanginginig nga tayo? So yun din yung pwede mangyari dun sa vocal cords natin na nagkakaroon sila ng parang panginginig. No? Yun, yung para silang spasm ang tawag namin doon, spasm. So pumapangit yung boses mo. Ngayon yung matamis naman, kasi yung matamis, pag kumain tayo niyan at hindi tayo nagmumog o nag-toothbrush agad, yung matamis kasi yun din yung pagkain ng bacteria. No? So pwedeng magkaroon ka rin ng sore throat or tonsillitis. Pwedeng maapektuhan din yung boses mo. So, fact, sort of. So, no sugar na nga talaga. Sabi ko nga sa'yo, kung sugar police. Konti, pero mag-water. Sugar police ang tawag nila sa akin. Mag-water right after pag hindi nyo po naiwasan na kumain ng matamis. Okay, here, next. Ang pag-gargle ng asin or salt, kasi baka Asin. bulol ako. Ito, ang pag-gargle ng salt at maligamgam ng tubig ay gamot sa vocal nodules. Vocal cord nodules. Fact. So, they actually Daw, people do sabi that, no, ng talaga. kada squad. Even sa amin. Well, po ba? no, I Totoo ba would to, say Doc? it's not a fact. Hindi siya panggamot sa vocal cord nodule, pero pwede siyang gamot sa mga sore throat o tonsillitis. Pero tandaan, ang asin, konti lang, pinch of salt lang, huwag masyadong maalat kasi nakaka-dry ang salt sa throat. Although ang salt ang effect niya, antibacterial din siya. So maganda siya sa may mga infection sa lalamunan. Okay? So it helps? Yeah, it helps. Pero helps. not so much. Not directly yung vocal cord nodule. It helps yung infection and yung hoarseness ng boses, lalo na kung yung hoarseness is due to an infection. Thank you, Kada Squad, Kada sa Squad. pakikisali sa amin. Pero gusto ko lang, Doc, matanong bago tayo maghingi ng last advice. Paano po ba ma-differentiate ng Kada Squad natin itong vocal cord nodule sa sore throat, tonsillitis? Ano po bang pagkakaiba nila? Pag tayo nagkaroon ng infection, upper respiratory tract infection, pwede talaga tayong medyo mapaos. Ito yung tinatawag na laryngitis. Mamamaga pati yung vocal cords ninyo. Kasi part siya ng upper respiratory tract, yung vocal cords. Kung may nodule na doon o may vocal cord cyst, usually kahit wala ka ng sakit, nandun pa rin yung pamamaos. So yun siguro yung pinaka-difference niya. Yung pagka yung nagkasakit ka, ubos sipon, tas paus ka, and then nung gumaling ka na umokay na rin yung boses mo, I would say that's not a nodule or a cyst, vocal cord cyst or vocal cord nodule. Namaga lang siya. So laryngitis lang yun. So yun yung Yun po yung difference. Well, yun na yung, para malaman mo yung difference, yun yung question. Pag nawawala siya, malamang dahil lang yon sa transient event which is swelling at hindi pa siya nodule. Yung nawawala-wala, ayun siguro that would be a better. Pag nawawala siya, malamang hindi pa yan nodule. Dok, meron po bang pagkakataon na hindi na talaga babalik yung dati mong boses? Ayun, pwede pagka hindi kailangan, yung nodule sobrang tigas na niya o sobrang laki na niya, na kailangan ng operahan, So usually after naman operahan, bumabalik naman yung yung dating boses usually. Kaya naman, ano po ba yung last advice nyo sa Oo. mga Kada Squad natin? Well, alagaan po natin ang ating boses. Huwag po natin i-abuse ang ating boses.
yung mga kausap natin, kung malayo sila, huwag natin sigawan. Lapitan natin. No? O kaya kung talaga ayaw nyo magsalita at medyo parang pagod kayo, text nyo na lang. Di ba? Text nyo na lang. No? Sana may load. Text nyo na lang sila. No? Huwag tayong magsigawan. Ano po? Yes. At sa mga kada po natin na hindi naman nila maiiwasan na laging gamitin po ang boses araw-araw dahil sa mga trabaho. vendors or ano. Ayan, yung mga vendors, well, ayun, alagaan nyo rin. Huwag masyadong sisigaw. Siguro gamit kayong megaphone. Ewan ko lang, baka ulihin kayo ng pulis dahil sobrang ingay naman. Okay? Doon sa mga nag-call center naman, o yung mga BPO natin, binibigyan talaga sila ng break na 15 to 30 minutes in between yung usually 2 hours yun yung namin, recommendation namin. 2 hours then no talking for 15 to 30 minutes. Ang problema pag naka-break sila, nagkikwentuhan, di ba? Mas maraming Yun na nga, mas marami pang ang kwento. Yung break na yun, nakalaan yun para sa boses ninyo. No? Hindi yun para maki-download ng chika, di ba? Di ba? Yun. So, i-rest nyo kasi kayo rin yung mawawalan ng working days, no? Hindi kayo makakatrabaho. Sa pagkain, Doc, Mga maanghang siguro. Maanghang, matamis, yun. Kasi pwede kang mag-cause ng acid reflux, no? Like I said kanina, sinabi ko, na pag nag-acid reflux, pwede na itong masunog yung vocal cords ninyo or mamaga yung vocal cords dahil sa acid Okay reflux. lang uminom na mainit. Not so hot. Hindi naman sobrang init. Maligam-gam siguro. Maligam-gam. And huwag din super lamig na, Okay. oo. Huwag nating i-shock ang ating Oh, vocal yes. cords. Totoo. Alright. So, Doc, thank you so much for being Thank on you. this Thank you for having morning. me. Maraming Thank you for Sa having mga me. gusto Thank you. magpakonsulta sa iyo or gusto kang hanapin online, saan po namin po kayong pwedeng hanapin? Go ahead, give us your contacts. Well, actually, meron akong a Facebook page, Dr. Dom Gardunio. Pwede nyo na lang i-search. Nag-online consultation din ako pagka may time. No? And Yeah. you can also call, okay ba? Yes, you can of call course, my please. secretary, 0917-881-6367. kapag Thank you. medyo Thank you. napapaos-paos na kami, Doc, magme-message kami sa iyo. Sige po, pwede Naku, po. Doc. Grabe, lagi akong paos. Ayun. It's your work, it's your work. Lagi ka namin ite-text. Lagi magpapakonsult. Sasawa ka na lang sa amin. Maraming salamat Thank Thank you, muli, thank you, Doc thank you for having Dominador me. Gardunio. Thank you. Tandaan na mga kadang ating boses ay hindi lang instrumento para sa ating trabaho or talento. Mahalaga rin po ito sa ating komunikasyon at koneksyon sa ibang tao. Ito po ay ating pangalagaan at sabi nga po ni Doc, huwag abusuhin. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.